kapusang ina, ang i-share ko po ngayon sa inyo ay kung paano magpaanak ng pusa. Isa po sa sign na malapit na po manganak ang inyong pusa ay kapag may gatas na po ang kanyang dede at hinihingal na po siya. So, yung hindi na po siya mapakali, then lakad po siya ng lakad. Kailangan po natin siya putulan ng kuko at the same time, i-shave po natin yung tiyan niya para po madaling makadede yung magiging anak niya. Kailangan po natin mag-ready ng isang cage kung saan kasya po ang pusa na manganganak. Then, yung gunting, nasal aspirator, at yung pad na ilalagay po natin or isasapin sa cage kung saan po siya manganganak. Sa cage po na gagamitin natin, kailangan po ay secured yung kitten. Ibig sabihin po, kailangan po, kung mapapansin nyo po, meron po akong inilagay na screen or harang sa gilid ng cage para po just in case na hindi po makakalabas yung kitten. Kasi may possibility po na mahulog po yung kitten sa mga butas kung saan meron po kaming mga alagang aso. May possible po na magkaroon po tayo ng situation na hindi maganda. Sa panganganak po kasi ng pusa, iba-iba rin po ang kanilang attitude. So yung iba po, mas gusto po nilang manganak ng hindi tinutulungan, katulad po ng mga puspin. So ayaw po nila na meron silang kasama sa panganganak. Then meron naman po mga pusa, based po sa experience ko, na gusto po nila, meron pong nag-a-assist sa kanila kung paano manganak, katulad po ng nasa video. Pwede rin naman po tayong gumamit ng box na malaki para dun po sila manganak. Ang importante lang po is yung kasya po ang pusa, makakaikot po siya, at the same time pag may kitten po siya, hindi po niya madadaganan. Sa panglatag naman po sa sahig, pwede po tayong gumamit ng pad, katulad po ng ginawa ko. So pinagpatong-patong ko lang po siya. Then pag nalagyan na po siya ng dugo or nabasa na po siya ng madami, pwede ko po siyang tanggalin para meron pa pong nasa ilalim na bagong pad. Pwede rin naman po tayong gumamit ng basahan at the same time dyaryo or karton para po doon po sila manganak. So depende po sa availability kung ano po yung meron po sa inyo. Kailangan din po natin ng gunting para po kapag po magpuputol ng pusod. Kailangan din po natin ng nasal aspirator. Ito po ay yung ginagamit sa mga baby na pangkuhan ng sipon. So, ito rin pong nasal aspirator is malaking bagay po yan pag meron po tayo kasi yan po ang gagamitin natin pantanggal ng natirang tubig sa ilong at bibig ng kitten para po makahinga sila ng maayos. Kailangan din po natin ng tissue o ano man pong pwedeng ipamunas sa kitten paglabas po niya para po madali po siyang matuyo. So pwede rin po tayong gumamit ng basahan or anything na available po na pamunas sa kitten. Ang pagpuputol po ng pusod, kailangan po nating magtira ng 1 inch na pusod dun sa kitten. Then make sure po na mapunasan po agad ng tissue or basahan yung nagdurugong parte ng pusod niya. Once po na nakalabas na ang kitten, make sure lang po na mailabas din po ang isang inunan. So, kung ilan pong pusa or kitten ang lalabas, ganun din po ang bilang ng inunan. Importante po na mailabas ang inunan dahil ito po ay magiging komplikasyon sa nanay kapag hindi po niya nailabas ang inunan. May mga pusa po na once na nailabas na yung inunan, is kinakain po nila yung inunan nila. Meron din naman po na hindi. So, itatapon na lang po natin yon. Isa po sa importanteng
gamit na kailangan natin ay ang gloves. So, makakatulong po ito sa atin para madali po natin mahila or mahawakan ang kitten na lumalabas. Sa panganganak po ng pusa, katulad po ng nasa video, hayaan po natin siya na ilabas niya or i-iri niya yung kitten na lumalabas sa kanya. Dahil once po na hinila po natin siya ng puwersa, pwede pong magkaroon ng problema ang paglabas ng kitten. So, as long as humihilab po ang tiyan ng pusa, so makakaya niya po yan ilabas. So, possible po na medyo malaki lang po ang kitten. Nagkakaroon din naman po ako ng experience na talaga pong hirap ang pusa sa paglabas. So, it takes mga 2 or 3 hours na po siyang hindi niya mailabas yung kitten. So, may possibility po na may problema or masyadong malaki ang kitten. Yun na po yung time na kailangan na po siyang dalhin sa vet para po sa CS niya. Once na nailabas na po ng mama cat yung kitten, ang una nyo pong gagawin ay tatanggalan po ng balot ang kitten. Punasan nyo po kaagad ng tissue ang kanyang bibig. Unahin nyo po ang kanyang bibig. Then, in-nasal aspirator nyo po ang kanyang ilong. So, ang paggamit po ng nasal aspirator ay kailangan nyo po siyang i-squeeze sa labas, tapos saka po ilalagay ang dulo sa may ilong or bibig para po higupin ang tubig or anuman liquid na nasa loob ng kanyang bibig or ilong. Wag po natin doon sa bibig or ilong i-squeeze ang nasal aspirator dahil baka po balalong pumasok po sa loob ang tubig or yung anuman liquid na nasa bibig niya. Kailangan po i-squeeze muna natin sa labas bago po natin ipapasok sa ilong or bibig yung nasal aspirator para mahigop po ang anuman na liquid na nasa bibig or ilong niya. So, para makahinga po siya ng maayos. Once na nalinis na po natin ang ulo ng kitten, isunod po natin linisin ang katawan niya. Tanggalan po natin ang balot. Tapos, gupitin po natin ang pusod. Kailangan po natin na magtira ng 1 inch sa pusod niya. Kung meron naman po kayong sinulid, pwede nyo po na talian muna ang kanyang pusod bago po gupitin. So, pwede rin naman po natin na erekta na gugupitin ang pusod. So, wag po kayo magpapanik kung meron pong lalabas na maraming dugo kasi titigil naman po yun. Make sure lang po na mapunasan kaagad yung pusod na pinutol. Make sure lang po na sigurado na yung pusod lang po ang mapuputol dahil may possibility po na gumagalaw ang kitten. So baka po matamaan yung kanilang paa. Next po natin ay itataktak po natin ang kitten. So, ibig sabihin po ay hahawakan po natin ang ulo. Yung inyo pong hintuturo ay ihahawak nyo po sa ulo. 2 kamay po. Then, kailangan po natin itaktak yung kitten. So, may possible po na makikita nyo na may lalabas na tubig sa ilong niya or sa bibig niya. So, importante rin po yan na gawin para po sigurado po na wala pong matitira na liquid sa loob ng kanyang bibig or sa may baga niya. Isa rin po kasing cause na hindi po dumidede ang kitten sa mamakat niya kapag po meron pong bara ang kanyang bibig. So, dito po nag-start na hindi po dumede ang kitten tapos hanggang sa mamamatay po siya. Malalaman po natin na tapos na manganak ang mamakat kapag relax na po siya. So, uminom na po siya ng tubig. At the same time, nakahiga na lang po siya, pinapadede na lang po yung kanyang mga kitten. So, kailangan po ang tubig niya ay lalagyan nyo po ng dextrose powder. Huwag nyo rin pong kalimutan na painumin siya ng vitamins na pampagatas para po dumami ang kanyang gatas.